Isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-MP. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano namin pine-prayer yung aming binusang slab para mas malaman din ng iba na hindi pala ganun kadaling mag-prepare ng pagbubuhos ng slab. Para malaman mo kung magpapagawa ka o ikaw ay manggagawa, meron ka na namang bagong matutunan dito sa video na to, kaya panoorin nyo lang po. Sa pagtatamper nga pala ng lupa, gumamit kami ng tamper machine para yung lupa ay madasik. Ayan, hindi na namin pinakita kung paano namin tinamper kasi maingay, hindi nyo rin masyadong maintindihan. Pero ginamitan namin ng tamper machine yan. Pagkatapos namin tamperin, nilagyan namin ng gravel bed o yung graba na para bago namin lagyan ng plastic, nilagyan muna namin ng graba. At kung nakikita nyo yung blue na yan na PVC, yan yung pinapadalaw yan ng lason kapag lumalabas na yung anay sa bahay. Diyan namin nilalagyan ng lason yan. Kung nakikita nyo may butas, ayan, diyan lalabas yung lason kung sakaling may flooring na. Tapos tinakpan namin ng tela para hindi siya mabaraan, para kung sakaling lagyan ng lason, lalabas pa rin yung lason na para sa anay. Kung makikita nyo, meron sa gilid ng bahay, meron dyan sa may bandang loob. Kasi kung nakikita nyo yung lupa na yun na walang buhos yun, lalagyan daw nila ng garden sa loob ng bahay, sabi ng may-ari. Kaya kung nakikita nyo yung isa, walang gravel bed, walang buhos po yan. Ayan, naiayos na nga natin yung dapat iayos, napantay na rin natin. Kung makikita nyo, nilagyan na namin ng plastic yan. Ipapaliwanag namin sa inyo kung ano ba yung purpose ng marami plastic yung panali andun, bago namin buhusan. Andun yung panali para malaman din ng ibang nilalagyan po muna namin ng pandagaan kasi mahangin. Kung ano ba talaga yung hindi, okay lang yan kasi 10 mm lang naman yan. Gumastos para sa plastic na yan. Ang tawag nga pala dyan ay polyethylene sheet. Bakit ano? Bitin? Bitin ba? Bitin ng konti? Hindi naman Bakit? Bitin ba? Oh, ba, masugatan ka niya ba? Paling nga talaga yung hiwamit. Bragan. Paling nga. Di bali, tapalan na lang natin. Yung hiwa mong may problema eh. Ito nga pala yung dahilan kung bakit tayo gumagamit ng polyethylene sheet. Kasi kung makikita nyo, nagmo-moist yung plastic. Napipigilan niya yung pawis para mapunta rito sa bakal. Kasi pag itong bakal, pag dito dumirekta yung tubig, kakalawangin yung bakal natin. At ito yung nagiging dahilan ng pag-crack ng mga flooring. Kaya akala ng ibang mga may-ari ng bahay na hindi sila gumagamit ng ganitong procedure, nakakatipid na sila kasi iniisip nila dagdag budget pa naman. Pero kaya yung ibang mga flooring po nagka-crack dahil na rin dito sa hindi nga gumagamit ng plastic. Ayan, bali nalagyan na rin namin ng bakal pa unti-unti. Ang spacing nga pala namin yan ay 30 by 30 cm. Tapos kung makikita nyo, ina-alternate namin yung sa mga dugtungan, hindi siya tapat-tapat. Kasi sabi ng mga engineer, bawal daw yun. Wala namang problema kung susunod tayo Ayan, kung makikita nyo, alternate yan.
Ayan, ako makikita nyo, inaabangan na rin namin ng mga tubo para sa mga linya ng kuryente. Ayan, dyan kasi dumaan yung mga tubo. Ang ginamit namin dyang brand ng tubo ay Emerald. Kasi yun yung matibay, kasi nadadaganan siya ng 1 bagger. At kung nakikita nyo, sabay ng pag-aabang namin, sinabay na namin yung pagbubuhos. Kung nakikita nyo, nasa loob ng yan. Ito, isa pang tip, naglalagay din kami ng tinatawag namin sapatos. Ayan, makikita nyo yan, para yung bakal hindi nakalapat sa plastic, para kumbaga maipitan siya ng napagitna siya ng ng buhos ng semento para matibay. Ayan na, shoutout nga pala sa masipag nating mga operator sa operator ng 1 bagger, napakahirap na trabaho niyan. Ayan, kung nakikita nyo, patapos na kami sa buhos. Medyo pinapantay-pantay na lang kasi medyo halos inabot na rin kami rito ng hapon. Ayan, kung makikita nyo, konting na lang, konting taste na lang. Nakakapagod na magbuhos eh.